Magandang umaga po sa bawat isa. Happy New Year po. Bago po natin pakinggan ang salita ng Panginoon, yumuko po muna tayo para manalangin. Let's pray. Ang aming Panginoong Jesus, tunay na dakila ka. Pinupuri ka namin at sinasamba. Ngayon, Panginoon, ang aming dalangin ay mangusap ka sa bawat isa sa amin. Dahil nais namin na makilala ka pa ng mas malalim. Lord, for this Bible study, I commit it to you. May you speak to each one of us. May you use me only as your mouthpiece and your instrument for the glory of your name. In Jesus' name, amen. Amen. So, praise the Lord. Ang pag-uusapan po natin is ang Panginoong Jesus. Siya ang salita ng Diyos nung una. Nung magsisimula pa lang po na gawin, na likhain ng ating Diyos ang mundo, is nandoon na po ang ating Panginoong Jesus. Dito po sa libro ng John, chapter 1, verse 1 to 2, mababasa po natin dito, nakasulat dito sa John chapter 1, verse 1 to 2, in the beginning, sabi niya, so noong una pa lang, in the beginning was the Word, yung salita. Noong una pa lang, nandoon na yung salita. And the Word was with God, sabi dito. Yung salita na yun ay kasama niya ang Diyos. And the Word was God. So yung salita na yun, siya mismo ang Panginoon. Verse 2, He was with God in the beginning. So makikita po natin mga kapatid na noong simula pa lang, yung salita is nandoon na kasama na ng Diyos. And nung Christmas, nung last month, ay napag-aralan po, na sinelebrate po natin ang Christmas. Ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At naniniwala po ako na bawat isa sa atin is napakinggan na natin ang istorya ng pagkasilang ng ating Panginoon, hindi po ba? Ilang ulit na natin na napakinggan ito mula nung pagkabata natin, na kaya pag tuwing dumadating ang Pasko is alam natin na ang sineselebrate ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kasi sa same na book po doon sa John chapter 1 verse 14, dito din po sa book na ito, sa John chapter 1 verse 14, nakasulat po dito na the Word, yung pinag-uusapan kanina na salita noong una pa lang, the Word became flesh. Yung salita na yung nagkaroon siya ng katawan, nagkaroon siya ng laman, and made His dwelling among us. At tumira kasama tayo dito sa mundo, nanirahan siya dito sa mundo. We have seen His glory, the glory of the one and only Son. So sinasabi dito ni John, na nakita na nila, tinetestify niya, na nakita nila ang glorya ng salita na ito na naging tao. At sabi dito, the glory of the one and only Son, who came from the Father. So, makikita po natin na yung salita na kasama ng Ama noong una pa lang ay nagkaroon ng katawan. At nakita yung glorya niya, full of grace and truth, sabi pa dito, punong-puno ng katotohanan at grasya. So yan po mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, at siya ang salita ng noon pa man, nung simula pa lang, ay nandoon na, kasama na ng Ama, kasama na ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. And even doon sa Luke chapter 1, verse 31 to 33, ito yung alam ko na nabasa na din po natin ito, kung paano po yung kapanganakan bago ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ito ang nangyari. Yung anghel ay pumunta kay Mary. At sabi niya kay Mary dito sa verse 31, you will conceive and give birth to a son. Ikaw, Mary, ay magbubuntis at manganganak ka ng isang sanggol na lalaki, and you are to call him Jesus. Ang pangalan na ibibigay mo sa kanya ay Jesus. So ito yung pangalan ng salita na kasama ng Diyos noong una pa lang, ang ating Panginoong Jesus. Ito po yung magbibigay ng magtuturo sa atin. Ang salitang ito ay ang Panginoong Jesus. At sabi dito sa verse 32, He will be great,
siya ay dakila, siya ay magiging dakila. And will be called the Son of the Most High. Siya ay tatawagin na anak ng pinakamataas na Diyos. The Lord will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. At ang Panginoong Jesus, sabi ng anghel, ay hindi matatapos, hindi mawawala ang kanyang kadakilaan. His kingdom will never end. Yan po ang sinabi ng anghel bago pa lang po ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, tayo po na nakikinig ng salita ng Diyos ay maintindihan natin na ang Panginoong Jesus ay hindi lamang nung isinilang lamang siya, nagkaroon siya ng existence. Nung isinilang siya, present na siya noon pa man. Di ba tayo, pag nung tayo ay pinagbuntis ng ating mga magulang, ay nung isinilang tayo, doon pa lang tayo na nag-exist sa mundo, ano? Ang Panginoon, bago pa lang, at siya ay naipinanganak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, pagbubuntis ni Mary ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. And so, dakila talaga ang ating Panginoon, sabi ng anghel, magiging dakila siya. Yun ang kanyang sinabi kay Mary. And ang Panginoong Jesus na ito, hanggang ngayon ay kinangusap po sa atin ang ating Panginoon dahil siya ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon ay nakikipag-usap siya sa atin sa pamamagitan ng mga Bible studies po natin. Pag tayo po ay meron po tayong sariling Bible, basahin po natin ang salita ng Diyos, nakikipag-usap din po sa atin ang ating Panginoong Jesus. Pag tayo po ay nakikinig sa simbahan, sa mga preachings ng mga pastors, ganun din po na nakikipag-usap pa din po ang ating Panginoong Jesus sa atin. Bakit? Bakit hanggang ngayon ay kinakausap tayo ng Panginoon? Dahil sa kanyang malaki na at malaalim na pagmamahal sa bawat isa. Alam natin lahat, na-memoryan na natin lahat yung John 3:16 na sabi dito sa salita ng Panginoon, for God so loved the world. Mahal na ng Panginoon ang mundo, ang ibig sabihin tayong lahat na nasa mundo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. Alam niyo po yung verse na yun, and hindi po natin yan bibitawan sa ating mga puso. Dahil yan yung magpapatunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibinigay niya ang Panginoong Jesus para iligtas tayo. Para po tayo ay magkaroon ng pag-asa na yung buhay po dito sa mundo is hindi naman po 100% na smooth sailing na maganda. Ang Panginoong Jesus po nagbibigay sa atin ng pag-asa at ng buhay. Dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa pagmamahal po ng ating Diyos. And doon din sa John chapter 14, verse 6 to 7. Makikita po natin dito, mababasa po natin dito. Sabi ng Panginoong Jesus mismo po yung nagsasalita dito. Sabi niya, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Okay? Sabi ng Panginoong Jesus, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. No man comes to the Father except through me. Walang sino man na makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. So mag-stop po muna tayo dyan. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the way. Daan. Kung tayo po na-try na po nating maligaw, nasubukan na po ba tayong lumigaw? Kumaway po yung mga nasubukan na niyang maligaw. May pupuntahan tapos naligaw. Sino po? Yung mga nakatry na maligaw. Ayan, marami po tayo. Hindi maganda sa pakiramdam yung ma-realize mo na naliligaw ka na pala. Hindi po ba? Na parang hindi ka nakakarating sa pupuntahan mo kasi naligaw ka pala. Tapos ma-realize mo, iba ang daan ito. Hindi ba parang sayang naman yung naglalakad ka, sayang naman yung nilakad ko, ang layo na. Hindi po ba? So, ganun din po tayo sa ating mga buhay, mga kapatid. May isang punto sa ating buhay, tayo din po ay naligaw. Lahat po tayo, wala pong exempted. Naligaw po tayo sa landas.
At the moment na ma-realize natin na naligaw tayo, anong gagawin natin? Ngayon, ito po sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Siya yung tamang daan. Ako ang daan, I am the way, the truth, ang katotohanan, and the life, buhay. So ang Panginoong Jesus, tinatawag niya tayo, naliligaw ka na, halika, ako ang daan. Saan tayo pupunta? Patungo sa Ama, pauwi sa Ama. Kung tayo po ay hanggang ngayon ay naliligaw pa din sa ating mga buhay, it's time for us now na tumalikod sa dinadaanan natin na maling daan. Talikuran na natin yung maling buhay. At harapin na natin ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus na tamang daan. Siya ang nakakaalam ng daan. Siya lamang ang daan patungo sa ating Ama, papunta sa ating Ama na nasa langit. And sabi pa ng Panginoon sa verse 7, if you really know me, yan, kung kilala niyo talaga ako, you will know my Father as well. Sabi ng Panginoong Jesus, kilala niyo na din ang Ama. Kasi nga po, di ba, magkasama na sila noong simula pa lang. From now on, you do know Him and have seen Him. So mula ngayon, kilala niyo na siya, ang Ama, and nakita niyo na siya, sabi ng Panginoong Jesus. So, kailangan pala na pagka gusto natin na umuwi at tahakin ang tamang daan, ay kilalanin din natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi lamang sa pangalan, kundi kung sino talaga siya. Tayong lahat po kilala po natin ang ating presidente ngayon. Pero karamihan sa atin is kilala lang natin siya sa pangalan niya. Hindi po ba? Hindi natin siya kilala kung ano talaga yung pagkatao niya, kung sino talaga siya. Hindi po ba? Hanggang pangalan lang. So ganun din, kailangan ang pagkakakilala din po natin sa ating Panginoong Jesus na hindi hanggang pangalan lang. Talagang magkakaroon sana ng personal na pagkakakilala sa Kanya, yung personal na relationship sa Kanya. Yun ang sabi ng Panginoon na pag kilala niyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. That's why tayo po ay nagpupursige ngayon na nagpa-Bible study tayo para makilala natin ang ating Panginoong Jesus. Paano? Ano yung mga salita na itinuturo niya sa atin? Ano yung mga utos na binibitawan niya na gawin natin? Yun, doon natin makikilala kung sino siya. At hindi lang po magtatapos doon na naririnig natin ang mga salita ng Diyos. Kailangan din po na gawin natin. Ilagay natin, isabuhay natin yung salita ng Panginoon. Ilagay natin sa puso natin at gawin natin mismo sa ating mga buhay. At pag ganyan po yung ating ginagawa, magkakaroon tayo ng personal na relationship sa ating Panginoong Jesus. Hindi lamang sa kanyang pangalan na kilala natin siya, kilala natin kung sino talaga siya. At siya ang magagabay sa atin, siya yung magtuturo sa atin, yung daan, patungo sa Ama. Pag minsan is malilikis tayo, minsan ay may mga desisyon tayo na hindi tama, hindi ka na kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Andyan ang salita ng Panginoon. Oops, anak, nasa maling daan, balik ka dito. Umunti ka nang lumihis dyan. Ganyan. Hindi po ba maganda yung pag meron kang dinadaanan na hindi familiar sa'yo, merong naggagabay sa'yo na kumanan ka, kumaliwa ka, dumiretso ka. Hindi po ba ganun? Maganda yung ganun, di ba? Ganun ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin. Ang Panginoong Jesus, siya ang gumagabay sa atin. Sa gayon ay hindi na po tayo maligaw. Dahil ang hirap po ng maligaw, sayang po yung pagod, sayang po yung oras. Lalong-lalo na sayang yung pagkakataon na makauwi tayo sa ating Ama na nasa langit. Pagkus, mapupunta tayo sa isang buhay na napakahirap, na mapupunta tayo sa kamtayan, mapupunta na tayo sa walang hangganan na pagdurusa. Kaya ngayon, hinihimok po tayo ng salita ng Panginoon na halika niyo, sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. Ako
ang daan. So kung naiisip po natin yung ating buhay ngayon, naiisip po natin ano ba yung mga napagdaanan natin na nagpahirap sa atin kasi wala na tayo sa tamang daan. Isipin natin ano ba yung mga nangyari sa ating mga desisyon na hindi tama. Ano yung mga naging consequence ng mga ito. Ngayon, kung naliligaw po tayo, hindi po tayo magpapatuloy doon sa daan na mali. Hindi po ba? The moment na ma-realize natin na, ay, naligaw na tayo, ay, syempre, bumalik na tayo. Hanapin natin yung tamang daan. Hindi po ba? Kasi kung ipagpatuloy pa natin, alam na nga natin na naligaw na tayo sa landas. Pag ipagpatuloy pa din natin na dumaan sa daan na mali, saan na tayo patungo? Wala na. Napalayo na tayo ng napalayo sa kung saan sana tayo pupunta. Kaya tayo po ay blessed na yung araw na ito kasi napakinggan natin na tinatawag tayo ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, ako ang daan, ako yung tamang daan, ako katotohanan at ang magbibigay ng buhay. At so ngayon po mga kapatid, naniniwala po ako na pakinggan natin ang boses mismo ng ating Panginoong Hesus. Siya mismo yung nakipag-usap sa atin. Siya yung nangusap sa atin dahil siya yung salita ng Diyos. At siya ngayon yung bumubulong sa puso natin. Halika, dito ang tamang daan. Ako ang tamang daan. So ngayon, na-realize natin na ligaw pala tayo, bumalik na po tayo sa ating Diyos. Bumalik na tayo sa Panginoong Hesus. Wala nang ibang paraan, wala nang ibang daan. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Wala nang ibang daan at paraan na makapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Yan ang salita ng ating Panginoong Hesus. So sa ating lahat na naligaw sa landas sa mga buhay natin, marami tayong mga pagkakamali at napapagod na tayo sa buhay na nasa ligaw na daan. Napapagod na tayo, lakad ng lakad pero walang pinupuntahan. Hindi nakakarating sa paroroonan. Nakakapagod po ng ganitong buhay, hindi po ba? So inaanyayahan po tayo ng Panginoong Hesus, lumapit sa Kanya. And sa lahat ng mga gustong lumapit sa Panginoong Hesus, itaas lang po natin ang ating kamay sa Kanya. Ngayon, itaas lang po natin ang ating kamay sa Panginoong Hesus. Taas natin dahil siya ang daan, i-surrender natin ang ating buhay sa Kanya. At mga kapatid, tayo po ay panalangin. Pero ang gagawin po ninyo ililid ko lang po kayo sa panalangin, sundan po ninyo, kailangan po na magsalita kayo, hindi lang po yung sa isipan ninyo, pero kailangan yung gamitin ng inyong boses para sa panalangin na ito. So, manalangin po tayo. Sundan niyo pang panalangin na ito. Panginoong Hesus, tunay na dakila ka. Tunay na ikaw ang Diyos na nandoon pa nung simula pa lamang. Panginoon, maraming salamat dahil sa iyong pagmamahal. Ngayon, napakinggan ko ang iyong salita na ikaw lamang ang tunay na daan patungo sa Ama. Wala nang iba. Panginoong Hesus, nais ko na makilala ka sa aking buhay. Napapagod na ako sa buhay na tumatahak sa maling landas. Panginoon, itinataas ko ang aking kamay. Ibinibigay ko ang aking buhay at ang aking puso para sa iyo. Manahan ka sa buhay ko. Manahan ka sa puso ko. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking mga pagkakamali. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Panginoong Hesus, tulungan mo ako para lalo pa kitang makilala. Sinusurrender ko, binibigay ko ang aking buhay.
Ikaw ang manguna. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang magdadala sa akin sa Ama. Dahil yan po ang iyong sinabi. Panginoon, mula ngayon, sisikapin ko na hanapin ka sa araw-araw ng aking buhay. Bigyan mo ako ng iyong salita para mapalaki at mapalakas ang aking pananampalataya. Lord, gamitin mo ako para sa iyong gloria. Kung ano yung kakayanan ko, gamitin mo, Panginoon. Mula ngayon, I surrender my life to you. Thank you, Lord Jesus, for my being my Savior, my Redeemer, and my Lord. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas sa buhay kong ito. Isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Maraming salamat. Ito ang aking sahod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, narinig po ng Panginoong Jesus ang ating panalangin. At mula ngayon mga kapatid, araw-araw hanapin po natin siya sa ating buhay. Kausapin natin siya, kagaya po ng ginawa natin kanina. Kausapin natin siya ng ganito. Manalangin tayo sa Kanya. Kung mayroon tayong mga hindi maintindihan na nangyayari sa buhay natin, ibigay natin sa Kanya. Dahil sinabi natin sa Kanya, ikaw ang manguna ngayon, Panginoon, sa buhay ko. Hindi po ba? So napakinggan na po yan ng Panginoon. So, manalangin po ulit tayo at ako po ang magpo-close para po sa sharing ng word. Let's pray. Father in heaven, we thank you so much, O Lord God, for your goodness na palagi mo kami na pinaparimay ng inyong salita. Maraming salamat, O Diyos, dahil mahal na mahal mo ang bawat isa sa amin at ayaw mo na mawala kami sa landas. Kaya sa pakikinig ng salita mo ngayon, kami ay nagagalak, Panginoon, dahil hindi mo kami nakakalimutan. Father, ikaw pa rin, Panginoon, ang bahala sa lahat ng mga susunod pa ng mga pag-aaralan namin. Ikaw ang magturo sa amin sa pamamagitan ng iyong Santo Espiritu. At magpatuloy kami, Panginoon, na hanapin ang iyong salita, na hanapin ka para hindi kami mawala sa landas. Maraming salamat. Ikaw ang mapapurihan, ikaw ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name. Amen.